Magnus Carlsen napalaban na naman sa mga malakasang players na sumusunod sa kanya at grabe po ang mga binitawang tira dito na kakaiba ni Magnus na talagang matututo tayo. Samahan nyo kong baybayin at i-analyze ang kanilang mga laban. Ang ginawa ni Magnus nag D4, Knight F6, rapid time control po sila ha, C4, E6, Knight F3, D5. Ito yung tinatawag natin na Catalan. Ayun, pinasok ni Magnus ang Catalan. Kasi yung normal nating palagi ang nakikita, yung Knight C3, tapos magbi-Bishop E7, Bishop F4, or Bishop G5, Queen's Gambit declined. Pero ito G3 ang napusuan ni Magnus sa pasukin at kinapture po ang pawn sa C4. Bakit kinakapture ang pawn sa C4? Kasi po ito ay gustong i-convert ng black na tipong Queen's Gambit accepted na naka G3. Okay, turo ko lang po kaunti ang realization nito, no? Kasi 'di ba sa Queen's Gambit accepted pag nag-Knight C3, pwedeng capturing 'yan. So 'yan ang proper. Tapos mag-E3 or E4, 'yan ang Queen's Gambit accepted. Tapos magsi-C5, Bishop takes C4, A6, tapos castling o kaya A4. Yan. Pero dito po sa ganitong realization, pag nag-G3, bakit ba kinakapture ng black yung pawn sa C4? So parang pinapasok sa Queen's Gambit accepted na yung bishop parang alanganin naman kung mag-E3 para bawiin lang nakatira na ng G3. Kumbaga, dyan na pupunta ang bishop mo capturing ko na yan. So yan po yung mga ibig sabihin kung bakit sa main line ng Catalan kinakapture yung C4. No, gustong i-convert sa Queen's Gambit accepted proper na yun nga lang yung bishop maiiwan na talaga yon at talagang dediretso na for development, at ang ibig sabihin po nito ay talagang ibibitin muna yung pawn C4. Nag-Bishop B4 check si Duda at nag-Knight C3 castling. Castling din. Knight C6 A3 at nag-Bishop E7. Okay, so dito po ang goal ng black ay papaano mapapahirapan ng puti na huwag basta-basta makuha or mabawi yung pawn C4. Kung mapapansin nyo po bakit nag-Knight C6 si Duda, usually po kasi ang pangkuha dyan sa pawn na yan, nagna-Knight E5. Yan ang pangkuha para mabawi na yung pawn sa C4. Pero this time, hindi makaka-Knight E5 kasi may bitin sa pawn D4. So yan po yung mga ibig sabihin kung bakit nag-Knight C6 muna, usually yung C-pawn pinapakawalan yan papunta sa C5 kaso hindi mapakawalan kasi nga, yun nga ang balak dito ng black. Mapahirapan ang puti na bawiin yung pawn sa C4. At nag-E4, ayun, binuo na. So yan naman po ang idea, no? Na every time parang Queen's Gambit accepted, once na mawala yung pawn sa C4, ay may chance na ang white to control, to dominate the center. So yan naman po ang ibig sabihin. Ayan. So kasi po, yan po talaga ang specialty ko sa training, yung opening. Kaya sa mga interesado po na mag-aral ng opening, yung mga malalalim na opening up to the middle game hanggang sa end game ng mga linya, mag-enroll po kayo sa ating membership button. Yung Kamatchas Super Supporter kung tawagin. Ang link po ay nasa nakapin lang po, no? So mag-click nyo yon, tingnan nyo detalye para makaregister kayo mga Kamatchas. Hindi kayo magsisisi. Talagang magiging madunong kayo sa opening. Okay, so E4 control the center at nag-A6 dito si Duda at pang-abang sa pagpapatibay sa pawn C4 at yun pa rin ang challenge. Hindi mo mababawi Magnus ang pawn sa C4. Yan po ang gustong mangyari dito ni Duda. At nag-H4. Yun lang mga Kamatchas. Ito na ang binibiling tira dito ni Magnus na kung saan ay talagang makikitaan ng kakaibang diskarte. Mistulang naging King's Indian attack. Ginagawa yan sa Kia. Pero ano kaya ibig sabihin yan? At bookline pa rin B5. Ayan, bookline pa rin. Pero itong linya na to ay hindi gusto ng computer engine. Ang gusto niyang linya ay Knight A5. Ayun, para talagang suportado na yung pawn sa C4 at ina-align pa yung weak B3 square ng puti mga Kamatchas. Ayun, so yan pala matibay dyan, ano? Pero ito nagustuhan ni Duda, nag B5, kumbaga gusto niyang sementuhin talaga yung pawn sa C4 para tibay na tibay, at nag E5. Ayun, para naman magkaroon ng impact of pressure sa diagonal kagad at obligado po talagang sa gitna yan pupunta. And Knight G5, talagang linyado. Bookline pa rin ito.
Ibig sabihin talagang aral na aral ni Magnus to. Alam na alam, aware na aware siya sa linya. Nag-H6, nag-Knight H3 at yan po ang lumalabas na novelty. Yung lagi nating sinasabing bagong luto mga kamatsas. Merong bagong luto dito. Si Magnus kasi ang natural na laging ginagawa dito, Knight GE4. Yan lang ang madalas ginagawa sa theory. Pero masyadong kakaiba mga kamatsas. Kakaiba ito. O sige. So completely new position na itong Knight H3 na ginawa ni Magnus at nag-Knight A5. Ayan. Dito po mga kamatsas, kung ako po ang titingin kung bakit bad move, medyo parang ang hirap. Hindi ko maabot, hindi ko maarok, no? Para sa akin, maporma yan. Maganda kasi tipong tingnan nyo lang, lulundag yung Knight sa B3. Ang lakas-lakas. Take note, hindi pa nababawi dito ng puti ang isang pawn. 'Di ba? Kaya parang medyo nakakatakot din mga kamatsas. Okay. At dito, ang best move daw ay Bishop D7. Ay yun lang. Yun pala ang timpladong tira dito mga kamatsas. Okay, yan pala timplado. Kasi, bakit timplado yan? Kasi pag kinain to, hindi makakain din yung pawn. Kasi may ganun. May bitin sa Knight H3 kaya timplado na yung Bishop sa D7. Pero mahirap pa rin pong unawain. Kung ito ititira ng black, kailangan talagang suyudin ang ideas na malayo-layo at malawak-lawak para mapasok yon. Pero itong Knight A5 parang logical naman sa akin pero ayaw ng computer talaga eh. At nag-Queen G4 si Magnus. Ang idea ay capturein yung pawn sa H6 para maatake. Ayun, bubombahin talaga. King H8, iwas. At nag-Queen H5. Yun pala technique nun. Queen G4, antayin umiwas, tapos Queen H5. Kasi kanina naisip ko, diretso Queen H5 mga kamatsas. Pero pag Queen H5 ni Magnus, ayun, kitang-kita po, hahatawin ng sacrifice sa H6. Ang lakas talaga. At dito, nag-King G8. Ayun! Dahil sa pagkailang dito ni Duda, nag-King G8, bumalik mga kamatsas. Yun laang. Dapat daw tira dito is Queen E8. Queen E8 lang? Grabe yung Queen E8. Parang sino naman na makakakita nito? Maaga ganun eh. F5 siguro. Tapos yung Queen E8, ang malupit pa nun, bitin pa yung Knight. Parang may mga... Grabe, mahirap itira yung Queen E8 na yun. So balik tayo dito sa King G8 na ginawa ni Duda. Nape-pressure kasi siya sa paparating na sacrifice. Ayan. Dito mga kamatsas, ano kaya ang best move sa palagay nyo? Sige po, bigyan ko kayo ng ilang sandali. Okay, at i-chatboard nyo, no? I-comment nyo yung inyong mga kasagutan. At sa ilang sandali lamang, sasagutan natin. Sige, ano kaya brilliant move sa palagay nyo na nararamdaman nyo? Alright, okay. Shout out kina Rod Skinan, kay Elmer Isla, at kay Mang Juan. Ayan, congratulations. Dami na rin kita. Marks Makasinag and Xerox Mahadun. Ayan. Grabe. Hinataw pa rin ni Magnus ng sacrifice. Bishop takes H6. Ayan, napakalupites. Okay, at maawat ko lang konti, no? Kinukongrats ng marami si Magnus dahil pregnant na po yung kanyang misis. Ayun, at sabi ni Gotham Chess, yung baby raw ni Magnus ay mukhang mauunahan pa siyang mag-GM. Si Magnus kasi, si Gotham Chess kasi, talagang talagang alam niyo yun, hayok na mag-GM yun si Gotham eh. Kaso, hirap na hirap eh. Okay, nag-GH6, Queen H6. Ang in-apply po ni Magnus dito ay tinatawag na positional sacrifice. Parang wala pang dating pero ang nakikita kong mabibigat na paparating dito yung Bishop E4. Parang wala pang epekto pero ang tanong, ano ang gagawin ni Duda? So napakalalim po ng in-apply ni Magnus na diskarte ng pag-atake. Kinapture na yung Knight. Capture din. So nakabitin pa yung Torre, sinangga ng Bishop. At capture lang. At dito po mga kamatsas, wow, grabe. Yung huling tira at bitaw na yon, naparesign si Duda. Bakit? Pakiguess nyo ulit mga kamatsas. Grabe, silent move pero resign si Duda. Siguro talagang totally unstoppable na kaya ganon.
Guess nyo po ulit, shout out natin ang first 3 na makakasagot. Ayun, okay. Congrats kina James Matthew Monsalve. Ayan, kay Fredo Valentin at kay sino pa habol? Ayun, kay Mang Juan ulit at kay Marks Makasinag and yun lang, shout out. Ito po, Knight F4 silent move. Grabacious mga kamatsas. Ito na po kasi paparating Knight H5. Almost unstoppable. Ito na ang paparating. Talaga bang unstoppable? Bakit kaya? So, tingnan natin ito mga kamatsas. Halimbawa, mag Rook E8 para lang po mas klaro sa atin. May Knight H5, threatening matcha sa G7 at magbi-bishop to F8 and may Knight F6 kasi. Na obligado i-give up ang Reyna and Queen takes F6 at super overwhelming winning. Super na overwhelming pa ang pagka-winning mga kamatsas. Okay, and kapag naman po ang ginawa dito ay nag F5 para in preparation na mag Knight H5, mag Rook F7. Ito naman ang gagawin. May Queen G6, King H8, and Knight. Teka muna. Bakit gumanon? Why not Knight takes lang dito, no? Hindi ba pwede yan? Threat na yung Queen tapos may matchas na. O yan, ito po yung gusto kong itira. Ang tira ng computer kasi gaganon pa eh. Parang gusto ko yung Knight E6. Queenless na, may matchas pa. O baka naman talagang klarong klarong mati naman ito. Tingnan natin. Gumanon eh. Ito. Ganun. Ganun pa rin pala. So, queenless mati pa rin. So, pinatagal lang, no? Ibang diskarte ng computer. Okay, so yan po ang naging resulta. At si Magnus ay nakaharap si MBL na nanalo din sa Magic of ilan ba yung 32 players. So, konti na lang ang natira o Magic of 16 players. Okay, so sunod natin. Ito po, matindihan ito. MBL ang kalaban. Mabigat itong kalaban ni Magnus. Tingnan natin kung uubra pa kay Magnus itong si MBL. Game 1, white si Magnus, nag Knight F3, nakiramdam muna. D5 si MBL, nag E3, Knight F6, C4. Ito yung tinatawag na English. Pero, ayun, napunta na sa reti. Gambit accepted. Bishop takes C4, E6, castling. Kasi pag nag D4 po yan, Queen's Gambit accepted na yan eh. Pero hanggat hindi pa kinukumit yung D-pawn, ay reti pa rin yan. C5, inabangan na Queen E2. Talagang ang gustong mangyari dito ni Magnus ay ipasok ang reti para hindi masyadong common ang theory. A6, so magbi B5, A4 para pigilan, Knight C6 develop, Rook D1, so nakaamba rin na magdi D4, Bishop E7, D4 na po. Hawig na sa Queen's Gambit. Ayun, nauwi na po sa Queen's Gambit, classical Rubinstein variation. Kasi kung ang ititira dito ay Knight C3 or B3, Bishop B2, reti. Pero dahil nag D4, transpose na sa another dimension of opening. Yan po yung isa sa mga tinuturo ko din mga kamatsas sa aking membership button, yung mga transpositions ng opening. Kasi hindi ko mong alam mo Queen's Gambit, hindi na pwedeng mauwi yun sa ibang dimension na opening. Nauuwi yun. May mga transpositions yan. So, kailangan alisto tayo sa opening pa lang of transpositions. Kung capture, Knight takes D4, Knight takes D4, E takes D4, Bishop D7, Knight C3, Bishop C6. At dito po ay may isolated pawn kagad si Magnus. Ayan, medyo mabigat yung kanyang kasi syempre dalahin pa rin yan. At pero ang dapat gawin dito ng puti yung binibreak sa gitna mga kamatsas hanggat maaari. So very solid ang pawn structure ni MBL. Bishop F4 at yan ang novelty. Bagong tira dito ni Magnus mga kamatsas. Old line ay palagi ang Bishop G5 dito. Okay, pero Bishop F4 si Magnus. Tingnan natin ano naman kaya ang nasa likod ng pambihirang bagong tira na yan. Rook D3. Grabe, very unique Ganda Nagagandaan ako kasi pwedeng mag-Rook D1 and then yung Tore ilalagay sa H3 or G3 para ma-pressure ang King doon. Rook lifting. B5 ginulo kagad ni MBL at nag-Bishop B3. Dito po kasi mga kamatsas, kahit na maraming nakakontrol sa B5, pag nakipagsabay-sabayan kasi ng kain-kain, syempre nakabitin pa yung Tore. Yan, pakita ko lang po sa inyo, kakapturein and then Queen takes A8. So Knight takes B5.
kahit na chicken sa ilalim, no, alam naman natin na may pangsangga, pero dito po, dyan naman babanat si MBL at kalkulado niya mga kamatsas. No, talagang matindi talaga tong si MBL makakita ng mga ganun-ganun, no? Kaya yung B5 niya timplado eh. At nag-bishop B3 umatras lang, B4 hinabol ng atake. So para nakita kasi ni MBL na walang knight E4 dito si Magnus. So hindi makakatungtong diyan at ang iniisip ko lang mga kamatsas is to play knight D1, knight E3. Yan lang iniisip ko talaga. Pero nasa principle nga, no, good move ito. The best defense is to counter attack. Kumounter po, ang ganda ng counter na yon. Yan ang mga isa sa matinding tira. E takes D5 at dito mga kamatsas, paki-guess nyo po ang brilliant move na binitawan ni Magnus. Paki-comment nyo lang po sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start! Okay, Yon, o, sige po. Shout out natin. Ito na naman sila. Mang Juan na naman. Ang bilis talaga, oh. Kid Chester. At kay Mark Joseph Mara Asin. Shout out po sa inyo lahat. And thank you so much sa mga nag-try po ng ibang mga kasagutan. Knight takes D5. What a brilliant move by Magnus Carlsen. Ang lupit pala. May ganun-ganun dire-diretso na pala yun. Kain, and Queen D2. Ayan. Kasi dito inisip ko, kala ko Rook D1. Papatungan, di ba? Common yan eh. Papatungan. Kaso, tuturukan mga kamatsas, todas. Ubus kagad. Talo kagad ang puti pag nagkaganyan. Kaya dito ang tira, Queen D2 ang tama. Perfect place. O, Queen B6 at kinapture ang Bishop. Sinalubong ng Tore. G3, pasingaw lang sa back rank. Queen C6. Capture, Queen E2, ayun, pumblessing lang, oh. Tiniret yung Bishop, Bishop F6, ayan, para may threat, pressure, at nag-A5, ayun. Ito na po kasi yung position na masasabi pong nakakailang din sa puti kasi hindi basta-basta makaalis ang Tore, may binabantayan na pawn. Hindi makatulak yung pawn dahil nakapin. So parang ang gumagana lang dito, kung ako po ang puti, parang ang iniisip ko lang is Queen and Bishop ang gagawin. O siguro itong H4, mga ganun-ganon, ano? O pero ang tamang tira pala, himbis na A5 ni Magnus, dapat pala Rook D1. Ayan. Siyempre po, tao rin naman si Magnus. O talagang nagkakamali rin talaga. So ang gagawin po dito, total suportado naman ang Tore. So Queen takes A4, ibibigay pala yung pawn. Rook takes D8, Bishop takes D8, and then B3. Okay? So hindi pwedeng kainin dahil may back rank mate pa. Tapos magku-Queen C6 and Queen E5. Na dito po ay lamang ng isang pawn ang black. Slightly better pa si MBL mga kamatsas. Oh. 'Di ba? Pero dito A5 ginawa, tingnan natin. Ayun oh, lumaki lamang oh. Hindi sa slightly better, lumaki pa lamang dito ni MBL. Rook E8 inatake. Okay, Bishop E3 sangga. H5 another precise move by MBL mga kamatsas. Precise para mag-H4. So pag kinapture yon, may capture kasi dito sa B2 at pag nawala po yung B2 ay delikado na dahil magpo-progress ang strong B-pass pawn mga kamatsas. So dito, ang ginawa Rook D1 lang, H4. Ganda ng tira ni MBL, grabe oh. H4 para mag-H3 oh, yung mga sundot na ganun ano. Ganda. Kinapture lang ni Magnus mga kamatsas. Yan ang wala din sa akin. Kung ako puti, wala sa isip kong capturein yan. Pero na-consider kasi ni Magnus na very dangerous na kapag ang pawn na ilagay po sa H3 as pawn wedge kung tawagin. And timbang niya malaki ang magiging problema. Kaya mas kinain na niya. Problema rin yan kasi ma-expose yung king Pero mas less problem kumpara dun sa makatulak ng H3. Kinapture naman ni MBL. Napadali naman. Dapat pala ang tira ay B3 lamang. Yan pala accurate. Total itong pawn naman double pawn, wasak naman yan. So hindi pa naman kailangan bawiin. At yung B3, nakikita ko dito may mga timing ng ganun no? Queen C2. Ayun, at talagang ipako yung weak pawn sa B2. Lamang ang black pero na-miss ni MBL, kinapture niya kagad. Rook D4, ayun, may double attack.
Bishop G5 pin. Okay. At nag-rook takes B4. Takes. Queen C5. Double attack. Rook C4. Ayun, good move. Yan ang mga matinding tira na kailangan makita sa ganitong pagkakataon. Pakain lang yung pawn sa E3. Pero pawn ang piningas dito ni MVL. O, tama naman. Kasi yung E3 remains weak naman yan mga kamatsas. So, okay lang yan. Mababalikan pa rin yan. King F2. Ayun. Dito po ay siguro naiilang na, no? Nasa annoying part na dito. Naiilang na si Magnus. O, kasi bad move. Dapat daw B4. Okay? Kasi nakaka-pressure yung E3 mga kamatsas. Kaya nilapitan ni Magnus. Yun nga lang, exposed pa rin king niya. Queen E5. Tineret ang pawn H2. H4, another bad move. Ayan. Dito ay halata ng parang naiilang na yung nerve dito. Ito na po yung nerve na usapan dito eh. So parang naiilang na si Magnus. Oh, hindi na tinatamaan. Dapat daw king G1 lang. Balik lang. Okay, H4, A5. Ayun, di rin naman tinamaan. Ang Queen H2 check na pala. Kalikot na pala. Pag nag-king E1, Queen G1. Ba't di nakita ni MBL yun ano? Pag dyan, dito, yun pala, yan ang mga kalikot, mga kamatsa. So take note nyo to, yung mga ganitong teknikan. Kasi kung kayo po talagang gustong mag-improve, yan, oh, yan ang mga kalikot na dapat magawa. Naku, basag-basag ang loob ng kalaban nyo pag mga ganyan. Yan ang nakakailang na tipong either manghina yan o tatagang wasak na wasak talaga yung ano. Nakakailang, oh. 'Di ba? Parang nakakatakot na yan. O pero nag-A5 si MBL, B3, Rook B8, atake, another bad move by MBL, dapat daw is Queen H2. Grabe ka, buenas si Magnus, ano? Binubuenas pa. Ano na lang eh, tatapusin na lang eh. Oh. Ha? Akala ko check, winless eh. Bad move si Magnus, dapat daw is Queen D3 mga kamatsas. Oh, yan lang ang tamang pandepensa. Yan lang yung king kasi talagang grabe ka-expose eh. So nag-Queen C2, para hindi maka-rook F6, siguro itong inaano yung rook B6, rook F6 eh. O, hindi pwede mag-rook B6 kasi may matcha sa ilalim. Yon, so kaya nagganto. Queen F6 check, wala na talaga. Ito po tamang tira, wala. Nabubulag si MBL pagka si Magnus ang kalaban. Nabubulag. O, check. Pag dito, bakit pag bumalik dito? Gaganon. Yun, gaganoon. Okay. Tetempo lang. Check. Para walang rook C8. Kasi chance is rook C8 eh. Para medyo ma-relieve eh, no? Ayun, control lang. Tapos, feeling ko pag nakapagpasingaw na dito, sabay ganun. Wala na. Sunod-sunod rat-rat na yan. Hindi, kailangan maka-join yung Torre sa ganyan eh. Grabe, dami. 1 million ng winning ways pala dito ni MBL. Chumik pa sa doon. King E2. Queen E6. Ala, parang nanamlay yung ginagawa ni MBL. Queen H3. Rook D4. Check dito, ganun lang. So ayun na naman ang threat ni Magnus. Tibay dumipensa. King F3. Queen C7. Rook D7. Check. Queen D5 barang. Queen F6. Check. King E2. Rook C8. Malaunan. Si MBL pa humaalangan. Rook C8 idea is to check para maka-atake. Mukhang malakas naman. Pero accurate daw po is A4 na pala. Yan na pala, genius. Total, wala namang check eh, no? Kontrolado. Tapos A4. Idea, pag kinapture po yan, papasok ang Torre para wala na. Pag yung Torre Queen nagtulong na, wala na yan, mga kamatsas. Mahirap na yan. Mahirap na ang sitwasyon ng puti. Oo nga, no? Mabagal yung Rook C8. Ang ginawa, H5. Ayun, pinacheck lang dito O dito naman ang tamang tira is Rook A7. Yan naman ang accurate na dapat gawin ni Magnus. Pero nag-H5, Rook C2 check, King D1. Kaya naman pinacheck ni Magnus kasi pag King D1 niya, parang wala siyang natatanaw na sapat na continuation. Kumbaga parang may tempo muna. So may check pang paparating. Parang ganun eh. Rook F2 ginawa. Yung another bad move by MBL. Grabe naman si Magnus. Ito yung tinatawag na palos. Madulas. Hindi mahuli. Dapat daw accurate is Rook H2. Grabe namang Rook H2 yan. Ang hirap namang maisip. Bakit? Ang oras naman. Matagal pa naman. Rook F2. Rook D8 check. King H7. Queen E4 check. King H6.
Rook D4. Ayun lang. Namali din si Magnus. Kasi mga kamatyas, alam nyo kinaiilangan ni Magnus bakit siya nag-Rook D4. Gusto niyang i-cover, baka mamaya mamatcha siya sa A1. Mamamatchas. Only move, mamamatchas talaga. May sundot sa A1 di ba? O ngayon, ang ginawa ditong treatment, nag-Rook D4 siya. Pero ang accurate pala, bakit hindi niya tinuloy yung check sa ilalim? Pag nag-King G5, Queen D5 check, yun nga lang. Sigurado, hindi niya matanaw, hindi niya maklaro, hindi niya tiyak na hanggang saan makakarating yung mga check-check. So, King G4, Queen D4, Queen to Queen. Takes, Rook and Pawn ending, and then equal. Kasi naghahabol dito ng survival si Magnus Grabe talaga si MBL, umatake rin talaga, pero balik tayo. Nag-Rook D4, Queen G5, good move. Ayun, threatening matcha sa G1. Nag-King C1 para pag nag-Queen G1, may Rook D1 nga naman, pang cover. Pero accurate pala is Rook D2. Pag chumek doon, angat lang. Exchange, no problem. Ayun, okay. Balik tayo sa King C1, Queen C5 check, King D1. Parang may mga check, buti may Queen. Queen takes H5 check, King C1, G5. Dito dapat daw ay Rook F1 check. Grabe ka, super winning na si MBL, G5, Queen C6, and nag-F6. Dapat daw Queen G6 cover. Bakit? Ano mali sa F6? Parang wala naman. Accurate. Nakita ni Magnus ang mga kalikalikot dun sa ilalim. Check. Wala pa rin. Cover Check doon. Wala. May Queen no? Grabing defense yan. Rook F1 checking C2. Accurate talaga. Queen G6 check. E4 cover. Pero mali pa rin. Dapat daw is King D2. Ganda ng laban nila. Ang ganda. Malalim ang atakihan nila. E4, G4. Ayan, extra square. Pag chumek, may takbo. So, King B2 lang. Bakit nag King B2? G3, mga kamatsas! Blunderations by MBL. Ano po sa palagay nyo? Bakit nag-blunder ang tira ni MBL? Boomy kay Magnus. Winning na winning Boomy. Sige po, paki-guess nyo, paki-comment nyo sa section below. Ayan, at sa ilang sandali lamang, tutuloy kagad natin. Shout out Cyan PH, Magic Chess, at kay JM Lion. Congratulations! At sa mga sumagot, nakakita po ng tamang kasagutan, congratulations sa inyong lahat. Queen H3 check, mga kamatsas. Boss! Ayun. Hatid sa inyo ng bagong Internet Chess Club. Mag-sign up na kayo sa mga di pa nakaka-sign up. Ayan, Internet Chess Club. Check ko. Grabe naman, King G7. Aray nako. Kay sakit. Naman ang ginawa mo. Ayun, todas. Grabe. May cover tinuloy pa, Tinuloy pa. Trying na makagulo-gulo, pero bakit nilapit? Ang tapang, Nilapit na. Check. Iwas ulit. Parang nakakatakot pa rin, Queen G5. Ayun, Rook C4. Pag chumek, may ganon. Check ulit and King A2. At dito po, ito na kasi ang paparating, unstoppable, loss of pawn. Ito na lang ang pag-asa ni MBL to complicate, pero pag Rook C2 po, goodbye na. Ayun, congratulations. Grabe yung first game ni Magnus kay MBL, Tindi, mga kamatsas. Ang galing. Napahanga ako doon. Ito po ang kanilang bracket standing bago ko makalimutan. Ayan. Okay, Magnus Carlsen nanalo 2.5, 1.5. Dumiretso dahil si MBL tinalo po si Caruana at nakalaban ni Magnus si MBL. Ito na nga po, tinalo ni Magnus MBL. Nodirbek Abdusatorov, Wei Yi, nanalo po si Nodirbek. Hikaru Nakamura, dire-diretso po, Lebon Aronian and former world champion Ding Liren, pinisak din, 0.5 lang din. At ito po ang big upset, world champion Gukes na upset ni Vladimir Fedosiv. Katsa-champion lang din nung nakaraan yan.
tinalo sa score na 3-1 si Gukesh. Wow, Fedo si lupit. And pagdating naman kay Nepo, bumagsak naman siya kay Nepo. Iba pa rin po ang karakas ni Nepo, mga kamatsas. Okay, at ang mga expected na maglalaban-laban for semifinal sa winners bracket ay Magnus Carlsen versus Abdusattorov, Hikaru Nakamura versus Nepo. Yan po ang ating aabangan mamaya, mga kamatsas. Maraming salamat. Kita kits, bye-bye.